Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap batay sa huling quarter ng 2025. Yan, batay sa resulta ng Okta Research Survey. I wonder kung natanong dyan si Leandro Libiste. Congressman Leandro Libiste, mahirap po ba kayo? Umiiyak no? Parang kawawang-kawawa eh. Pag naalala ko talaga yung video na umiiyak siya, parang nakakainis. Para sa akin parang ka-level niya si Diskaya. Di ba si Diskaya kahapon, di ba nagsabi na siya pa daw yung ninanakawan. Parang ganun yung level ng Leandro Libiste. Contractor din naman si Libiste, di ba? Nanguha ng kontrata sa gobyerno. Tapos 24 billion ang multa. Ang laki nun. Ayan po ang mga taong nagpapahirap sa bansa po natin, no? Yung mga kagaya ni Congressman Leandro Libiste saka ni Curly Diskaya. Isipin mo, parang ghost flood control, di ba? Ghost flood control. Imbis na gaganda yung hindi na mababaha, di ba? Hindi na babahain yung lugar nyo, kung saan bumili kayo ng mga magagandang gamit, TV, bago, di ba? Tapos binaha, o wipe out, o magsisimula na naman kayo, back to zero, mahirap na sira pa yung bahay nyo, di ba? Dahil po, again, dahil sa Ghost Flood Control Project na ito nga, ginawa ni Curly Diskaya. At ganun din po, pagdating sa kuryente, pinangakuan ang gobyerno na magpo-produce si Congressman Leandro Libiste at ang kanyang kumpanya na Solar Philippines ng 12,000 megawatts. Pero ano pong nangyari? Alam naman po natin na parang pinagkakitaan lang yung prangkisa after bigay ng Kongreso yung prangkisa sa kanya. Hindi niya talaga ginawa yung kailangan na serbisyo ng ating bansa, ating bayan. Imbis na mag-provide ng 12,000 megawatts, naging busy siya sa benta-benta ng prangkisa. Parang binenta niya yung prangkisa pero ang sabi niya, binebenta lang daw niya yung kumpanya na under nung prangkisa. Ewan ko ba? Ang gulo-gulo mo. Di ba? Yun po, parang ghost din yun. Ghost project din yun, yung Solar Philippines na yan. Tapos, etong si Congressman Leandro Libiste, kahit saan, bigla na lang makikita mo yung muka, biglang magpapaawa, magpapakita dun sa Senate kahapon, di ba? Nililihis niya yung usapan no? Bakit kaya hindi ka muna magbayad, no? Bakit kaya hindi mo muna bayaran yung 24 billion na multa ng Department of Energy dyan sa company mo bago ka makihalubilo sa ibang mga usapin, di ba? Eto, may magagawa ka, no? Ikaw ang may kasalanan dito, malinaw na malinaw. Department of Energy mismo nagmumulta sa Solar Philippines. Again, Solar Philippines po ang may prangkisa mula sa Kongreso. Wag mong ipasa ang pananagutan kung kani-kanino. I-solve mo muna yung problema mo bago ka makisawsaw sa problema ng iba. Di ba? Kaya tama yung sinabi ni ni Marcoleta di ba? Hindi ka naman DPWH ba't nandito ka? Nakakaasar. Dito pa lang yan first topic pa lang po natin yan. Medyo na babaling ko na dito kasi nakakagigil tong mga mukha ni Curly Diskaya sa kani Congressman Leandro Libiste. Pahirap, no? Pahirap sa bayan. Alam nyo guys, dapat ang mga politiko, no? Ang mga politiko, meron ka dapat na tinatawag na genuine concern,
'di ba? Totoong malasakit sa bayan. 'Di ba? Pagkatapos mo makuha yung prangkisa, anong dapat mong gawin? O dapat pilitin mong mai-provide yung serbisyo na pinangako mo. Para ano, para saan ba? Para ba sa gobyerno? Para ba sa ano, pagkakakitaan ng gobyerno? Hindi, eh. Para po bumaba ang mga, binabayaran na kuryente ng bawat pamilyang Pilipino, 'di ba? Dapat 'yun ang goal mo, hindi yung putik, "Benta ko 'to para kumita ako," ganyan, ganyan, ganyan. Girly Diskaya o ghost flood control, 'di ba? Ghost flood control, as in walang flood control 'no, binenta. Sa DPWH binayaran sila. 'Di ba? Yan po ang nagpapahirap sa mga pamilyang Pilipino at, mabuti, itong last quarter ng, 2025, eh, marami po ang tumugon sa survey at bumaba sa 37% ang nagsasabi na sila po ay, mahirap 'no, umaamin na mahirap. Dati po kasi 54% 'no, sa ikatlong quarter kasi 'yan pa po apektado pa 'yan ng ano, eh, ng mga ghost flood control. Itong huling part ng, 2025 'yan medyo ano na 'no, medyo wala na masyadong korap diyan, ang dami ng tinanggal, eh. Ayon sa Okta, kumakatawan ito sa higit 4.5 milyong pamilya na hindi na kinukonsidera ang sarili na mahirap. Ito na lang ang tanong diyan 'no, umaamin ba sila na mahirap sila o talagang dumami lang yung, ayaw umamin na mahirap sila? 'Di ako mahirap, may iPhone ako, eh, 'di ba? Yun ang hindi natin alam papaano nila kinonduct yung survey. Pero yun nga, ang sinasabi, konti na lang 'no, 37% na 1/3 na lang 'no. At, yan po, congratulations sa ating, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tayo naman po, eh, suporta tayo 'no, kahit sino pong, maging presidente ng bansa natin. Siyempre hindi po tayo kagaya ng mga DDS, mga didilis 'no. Handa po nilang i-ano 'no, hilahin papunta sa putik ang buong bansa 'no, para lang mapatunayan na tama sila. Tayo po 'no, kahit sino manalong presidente sa 2028, eh, susuportahan po natin 'yan at, siyempre nais nating maging, maganda ang bansa po natin. 'Di ba 'yan, oh, shout out Annalyn, ano bang sabi ni ano, ayan, iba na mahirap ngayon kasi may phone kahit papaano, ayan. Dati kasi ang mga tao dati magkaroon ka lang nung ano, yung mga hair doctor, 'di ba, yung mga suklay-suklay, yun lang yung mga bisyo ng tao, eh, tig-100 piso lang yun. Ngayon putik bata pa lang naka-cellphone na, 'di ba? 'Di ba, kaya iba na ngayon, iba panahon ngayon kaya 'pag masasabi mong mahirap ka ngayon, pero nung panahon ng mga tatay natin 'no, yung mga nagsasabing may kaya nun, may sa panahon ngayon may mahirap pa rin sila 'no, gets mo ba? Kumbaga dati kasi walang mga gaanong luho, eh, 'di ba? Ngayon parang para masabi mong hindi ka mahirap kailangan meron ka ng mga gadget-gadget na 'yan, 'di ba? Ang dami na, 'di ba? Nung panahon na dati walang mga ganyan 'no, pagkain lang, makakain kang 3 beses sa isang araw, masasabi mo ng hindi ka mahirap, 'di ba? Ngayon ngayon makakain ka ng 3 beses, sa isang araw pero wala kang iPhone, baka masabi mo pa rin na mahirap ka. Yun lang naman ang ano natin, napapansin natin sa ating mga